Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng kaliwan ng Gandimanan na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Kristo Jesus nang malagpasan ang kapighatian sa mundong ito. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, talatang 13. Ito po ang mensahe. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulutan na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Korinto, talatang 10 hanggang 13. Pagpatuloy po natin sa 2 Thessalonica, Kabanata 2, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Alumin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin. At sa kanyang habag nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong ipahayag at may sagawa ang lahat ng mabuti. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 16, talatang 33. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian sa mundong ito. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob kapag tagumpay ko na ang sanlibutan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. At pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi kayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at mensahe niya sa libong ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay aking pong ipaliliwanag sa inyo itong mga mensahe ito mula sa tema na manalig sa Diyos at Kristo Jesus upang malagpasan ang kapighatian sa mundong ito. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kung tayo ay sa pamumuhay na ito, kung nakararanas tayo ng kapighatian, sapagkat sinasabi nga naman ng Panginoon Diyos, mayroon tayong kapighatian sa mundong ito. At kung tayo nakararanas ito, nangyayari sa atin itong mga iba't ibang mga kapighatian o mga hindi mabuting nangyayari sa atin, ay upang ito ay malagpasan natin, manampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos at ito ay malalagpasan natin. So magitan ng ating pananampalataya sapagkat ang banal na Panginoon Jesucristo ay napagtagumpayan na ang sanlibutan. So ngayon ay sa kanyang ginawa, ito ay kanyang sinuong yung lahat upang sa gayon ay malagpasan niya yung iniatang sa kanya ng ating banal na Panginoon. Napahirap ng pinagdaanan ng ating banal na Panginoon Jesucristo. So tayo kahit na anong hirap ang ating pagdaranasin sa mundong ito, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo, tayo ay magkakaroon ng malaking pag-asa o tayo ay sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga mula sa gabay ng ating Panginoon Jesucristo na pinakita niya yung kanyang pagtsatsaga, paghihirap upang malagpasan natin yung lahat ng mga bagay. So kung tayo may kapighatian, so tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa pananampalataya natin sa Diyos, malalagpasan natin ito at makakapta natin muli yung mga bagay na ating mga ninimiti o pamumuhay na dapat nating isabuhay sa mundo ito. Ano man yung ating pipiliin na mga bukasyon, profesyon o pamumuhay, tayo ay manampalataya sa Diyos at ito ay pagkakalob sa atin. May mga bagay tayo na mga sa ating mundo na meron tayong mga pangarap hindi natin natutupad sa pamumuhay,
nagpipil tayo, iba't ibang mga kapigatian. So, meron tayong hindi nakakamit. So, kung makita ng banal na Panginoon sa Kristo, ipagkakalob niya sa atin yung mga bagay na nais niya ating makamit or bagay na makapagbibigay sa atin ng pagdudulot sa atin ng kasiyahan, makapagdudulot sa atin ng kaginhawaan o para itong mga pinagdadaanan natin ay malagpasan natin. So ano man, sabi nga ng Panginoon sa Kristo, ano man, walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Bibigyan niya tayo ng kalakasan para tayo ay malagpasan ito. Ngayon, kung tayo tatalikod at hindi tayo mananampalataya, hindi natin malalampasan yun. So ngayon, kung tayo nananampalataya sa Kanya, tinitingnan din ng banal na Panginoon Diyos yung pananampalataya natin kung tandaan tayo ay mayroong pananalig sa Kanya. So, aside, lalo na kung wala pa. So ngayon, halimbawa, ano yung mga maaaring dumating na pagsubok sa ating buhay, yung maaaring kapigatian, ano ba, nagkaroon ng sakuna, yan, nalibastik lahat, may namatay pa yung mga kasama mo sa buhay. So yan ay malaking kapigatian na mangyayari sa tao. Halimbawa, pamilya mo yung gano'n, mabigat na bagay yan para dumating sa buhay. Malaki kami nananampalataya ka, tatanungin mo yung Diyos, maaari sumbatan mo pa, bakit nangyayari sa iyo yun? So yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya mo ay palalagpasan mo ang mga bagay na yan. Maraming magiging ikaw ay bibigyan ng kalakasan para malagpasan mo yan at makamit mo ang bagong buhay para ikaw ay makabangon. So mga ganun, kagaya ng halimbawa yung sinasabi ng Biblia, yung pangyayari kay Job na talagang lahat nung siya ay sinubok ng demonyo, kung yung pananampalataya niya kay Panginoon sa Kristo. So ngayon ay lahat ng anak niya pinatay sa sakuna at saka lahat ng ari-arian din nila. So ngayon ay siya ay binigyan pa ng sakit, si Job. So ngayon ang nangyari, pinagputuloy niya pananampalataya niya at hindi siya kumala sa Panginoon Diyos. Ang ginawa sa kanya, ibinalik ng doble yung kanyang pag-aari, binigyan siya ng panibagong asawa, nagkaroon siya ng apo na pinahaba yung buhay niya, ginawa siyang 140, tapos binigyan siya ng asawa, nagkanak pa siya na naabutan niya pa yung kaapu-apuan niya. So nadoble yung kanyang nangyari, nawala sa kanya sa una, dinoble ng banal ng Panginoon. Pinakita niya kung gaano ang pagmamahal ng ating banal na Panginoon mula doon sa mga nagiging pangyayari na tayo nagkakaroon ng ganong kapigatian na talagang ubus na ubus ka, pero babalik ng sobra-sobra at apo ng Diyos yung nawala sa iyo, doble-doble pa. So ganun yung maaaring mangyari sa atin kung tayo ay sinusunod. Kaya maging matatag tayo kapag dumating na yung, kapag naging matatag ka, babalik sa iyo ng Diyos yung mga bagay na yan sa iyo, sa mga anak mo at kaligtasang espiritual lang din sa lahat na binigyan ka man ng ganun na kapigatian, ikaw naman ay magkakaroon ng kaligtasang spiritual at hindi lamang maging dito sa pumumuhay dito. So, yun. Para tayo ay kaya tayo tinuturuan ng ating manala Panginoon Diyos na Panginoon sa Kristo, pinakita niyo yung kanyang paghihirap kung paano siya naglilingkod para meron tayong example kung paano, kung paano tayo magtitiis doon sa iba't ibang klase ng mga hirap na ating daranasin mula doon sa kapwa-tao na at mga demonyo na nilang din ng Diyos na pwedeng sana ng mga tao na nagpapahirap sa mga tao. So ngayon ay yan yung mga pagsubok na ating mangyayari sa atin. Na tayo kinakailangan ay maging matatag sa pananampalataya para hindi tayo makabitaw. Ngayon kung bibitaw tayo, hindi natin ma-achieve yung ating yung pananampalataya natin sa pananampalataya. Matatalo tayo dun sa gusto ng demonyo na mawala yung pananampalataya mo, pasok lang mo yung Diyos dahil sa inaabot mo ng mga kapigatian sa buhay. So ngayon, hindi lang yun, kung ikaw ay hindi ka lang manusok lang, yung ginagawa ka masok lang ka sa Diyos, devastated pa yung buhay mo. So nauwi ka, yung iba nga ay nauwi sa iba't ibang mga problema sa buhay. Iba nagsisirapan ng bait. So yun ang mabigat mo kapag nagkakaroon ka ng kapigatian sa buhay mo. So ngayon, ang tanging nating kakapitan dyan ay ang Panginoon Diyos. Lalo nga, kung tayo nananampalataya, hindi tayo pabubayaan ng Diyos. Kung tayo ay mayroong pananampalataya. Ayan. Tayo ay aaliwin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamumuhay na ito. Hindi niya tayo mabayaan na malungkot. Na tayo ay kaya maging agalakan natin yung ating banal na Panginoon Diyos. Hindi tayo mabayaan niya. Hindi lang naman sa material na bagay tayo dapat maging masaya. Dapat
dapat maging masaya tayo doon sa spiritual na pumuhay. Alam ng Diyos, yung katawan mo, kailangan mo ng tirahan, kailangan mo ng pagkain. So alam ng Diyos yun. Pero nagawin mo ay may kasiyahan kang sa Panginoon Diyos at spiritual. So hindi matatanggal sa yun. So ngayon yung material na bagay kasi nawawala. Kapag nawala yun, devastated ka na rin. Parang ubus na ubus ka. So ngayon hindi ka na mabubayaan ng Diyos kung hindi na nampalataya sa Kanya. Kasi alam naman niya na kailangan kakain. Hindi ka na pwede manampalataya na patuloy kung ikaw ay magpipatay na ikaw ay hindi nakakapagpuri sa Kanya. Mas siyempre gusto niya magpupuri ka, buhay ka. Ikaw ay sumusunod sa Kanya. Hindi yung ikaw ay buto. Siyempre. Kaya tinuturuan din tayo nung fasting para kung tayo man ay para tayo na napalataya na walang material sa ating katawan. Wala tayong pagkain, gano'n. So ngayon, yes, sabi yung bagay tayo. Pero tayo ay kinakailangan talaga ng suplemento para sa katawang lupa. Alam naman ng Diyos yan. Pero hindi yung mga bagay na yan, madali mawala yan. Pero yung spiritual na panampalataya mo, hindi matatanggal sa isang tao yan kung ikaw ay mayroong matibay na panampalataya. Ngayon, kung yung panampalataya mo na yan ay maaaring matanggal sa magitan yung material na bagay na nakakabit sa iyo kapag ikaw ay makamundo ang pag-iisip. So yun ang problema po. Kaya syempre lahat naman ng bagay kapag ikaw ay meron, nag-iipon ka, nakakagalit kapag nawala. Yeah? Diba? Nakakagalit. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, alam mo na ikaw ay puprotektahan ng Diyos para sa pamumuhay mo na yan or higit doon ay babalik to video kaya kasi mga bagay. Ngayon ay tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-isa natin sa Panginoon Diyos mula sa kapigatian natin sa mundo. Kaya tayo ay patuloy na makipag-isa sa ating banal na Panginoon mula Panginoon sa Kristo. Hindi tayo niya bumabayaan sa lahat ng bagay. So yun yung pananampalataya natin. Yan natin pag-ibayuhin. Kaya tayo ay maging matatag at hindi tayo mawawala ng pag-asa sa ating pananampalataya. Lalo na sa kaligtasang spiritual dito sa buong buhay nito. So yun. So sana kayo ay nagabayan na naman ng ating Bible Let's Promotions sa pagbabahaging ito ng mabuting balita o nagabayan kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamuhay at kayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. At sana tayo ay gabayang patuloy ng Banal na Santa Maria. Isugo sana patuloy siya ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. At tayo gabayan sa Kanya sa ating pagbabahaging ito at siyempre, gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, mula banal na Santa Maria. Iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magabayan sa ating pagbabago at talimain ang mabuting balita. So, higit sa lahat ay ang pagdinig na ito ay inyong talimain sapagkat ito yung makapagligtas sa ating pamumuhay na ito kung tayo ay susundin natin yung kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung tayo ay paghimalaan ng banal na Santa Maria, magpasalamat tayo sa paggabay na ito. Tayo ay binibigyan niya ng moral at lakas na pag-asa sa ating banal na pananampalataya. Gabay na banal na Santa Maria. So yun. At siyempre tayo ay naging masaya kung mayroong ganong gabay sapagkat nakita natin yung ating pag-asa. So hindi lang yun. Marami pang gabay ang ating banal na Panginoon Diyos na maaaring gabay sa atin. Mga spiritual na paggabay na yan, iba't ibang mga paggabay sa atin sa pang-araw-araw natin. Umuwi na yan tayo sa mga kapahamakan. Tayo ay biyaan ng iba't ibang mga bagay at nakakatamasa tayo ng mga pagpapala ng Diyos yan. Ngayon kung tayo ay nakakadanas ng kabigatian, kahirapan, kasakunaan, tayo ay manampalataya lamang at tayo ay bigyan ng pag-asa, kaligtasan, makabangon at patuloy na makapamuhay na may pananampalataya sa ating pananampalataya. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong gabay ng Banal na Santa Maria, patuloy tayong magkaisa roon. Sa gayon ay makapag-uunawaan tayo ng ating mga relihiyon at makapagtayon tayo ng kapayapaan sa buong mundo. At pagkakaisa at mula dyan sa kapayapaan, pagtutulungan, yan. Higit tayo doon sa higit na banal ang ating ang relihiyon kaysa sa mga kapamahalaan sa pagpapairal ng kapayapaan. Kung kaya't ang bawat mga relihiyon ay magkaisa
upang ito maging ehemplo sa pagkakaisa ng buong mundo at makagabay sa pamahalaan upang patuloy itong mapagkaisa ang sangkatawan. Yan. At muli doon sa CBCP and Vatican Church ay kayo ay patuloy na magabayan ng ating banal na Santa Maria at patuloy niyong pagkaisahin ang sangkatuwang sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Gayun din ang Bibleized Promotions ay patuloy na dumadalangin ang gabay ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Santa Maria at tayo ay gabayan niya sa ng kanyang kaliwanagan, pagmumilagro sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at mabuting balita. So, yan. At doon sa mga pamahalaan kayo ay maliwanagan ni banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at kayo mamahala ng mabuting pamamahala at matugon nyo yung pangangailangan na mga mula doon sa karapatan, pagpapairal ng patas ng Estasia. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God